Tapos, sabi ko, hala shit, ito na immigration. Galing ng travel agency namin kasi alam nila kung ano yung hihingin kay Alex. Nung layover na, nakakatakot. Kasi, nagigilig ako. Kasi dito sa UK, super strict ng government about minors. December 19, ako kumuha nung sa DSWD, tas December 20 20 yung Oo. appearance mo for biometrics sa Switzerland Embassy. Grabe! Sobrang nakakatakot yung immigration nila. Nag-spend lang kami ng afternoon dito sa St. James Park and very relaxing. So naisip ko dito namin i-discuss yung mga pinagdaanan namin sa UK Schengen journey namin. So naka 1 week na si Alex in London and so far So good! natapos na namin yung mga Common tourist attraction. spots, attraction. Mga London Eye, Big Ben, Buckingham Palace. Burnham Park. Buckingham Palace. Ano pa ba? London Eye. And the museums. Hindi pa. National Gallery pa lang and British Museum yung napupuntahan May namin. nagbabanta pa rin sa atin And today, i-discuss ni Alex yung experience niya going here in London. What experience? Yung sa airport? Or Airport. here? Airport, yung sa immigration. Paano yung nangyari, ganyan. But first, yung visa muna. Long process. Sa visa kasi, super haba nung process nung kay Alex. Kasi dalawa yung kinuha niyang visa. Like, una yung UK visa muna. And then, medyo may ano ngayon sa London Malakas din yun no, sa mic, kahit may mic tayo. So yun nga, UK visa muna si Alex. So, ang tagal din ng processing yun. Siyempre, magko-complete ng requirements, mga ilang days din yun. Hindi mo na siya kumuha ng DSWD kasi nga, 'di ba, minor traveling alone siya. Kailangan 'yon pero hindi mo na siya kumuha. Nakakuha na siya noon bago siya Schengen visa. Kasi parang kailangan 'yun sa Schengen visa. Yeah. Yung sa UK. Otherwise, magpapadala ka ng parents consent letter to travel na notarized. Meron ka din nun eh. Yeah. Pero nung nakakuha na siya ng DSWD travel card, yun na lang. Yun na lang yung pinasa namin. Kasi, isa din naman sa requirement ng DSWD yung parents, parang consent letter na notarized Pero, dapat. Napasa ko sa DSWD yung original kaya hinanap siya nung sa Schengen? Oo, no? Kailangan din siya sa Schengen. Oo, hinanap siya. Sabi sa akin, nasa daw yung original copy, ganun. Oh. Sabi ko na lang, napasa ko sa DSWD yung original. Original. Pero, nag-print ka pa rin ba? Oo, yung picture lang. Yung picture na sinend ko sa'yo. During that time na nag-biometrics ka, Oo. nag-print ka pa din nung Oo. parents ko, Oo. letter. Oh, okay. So, kailangan pala dalawa. DSWD, travel, pass, travel card. Anong tawag doon? Travel clearance. Travel clearance from DSWD. Pero, kailangan pa rin ng consent letter ng parent na notarize. No? Sa Schengen visa. So, yun. Nanginginig ako, ang lamig. UK muna. Ang lamig nga ngayon. Pero kanina maaraw no? Yeah. Paglabas namin, maaraw. Ngayon medyo gloomy na. Windy na din. Gloomy, cloudy, windy. Pero chill pa din. Yun nga lang, malamig. Literal chill. Nanginginig kamay ko. Tapos yan, sa UK visa, most of the document na required sa school. Yeah, sa school ko. Kasi nga, isa yun sa mga concern sa kanya for immigration, mga ganyan. Are you missing school? Ganyan. So, humingi ng letter. Ang galing ng travel agency namin kasi alam nila kung ano yung hihingin kay Alex. So, pinagawa sa amin yan. Ilagay ko yung description, yung details ng travel agency namin para if you wanna try, ganyan, okay sila. And I'm here. ayan, nakarating siya dito. At saka, syempre, nandito na ako sa UK.
Yeah, much easier na din. Tapos yung mga... No, I mean, sila sa travel agent side, tinutulungan din nila ako for my own requirements for the Schengen visa. So, ano sila, open sila sa natulungan ka, ganyan-ganyan. Kasi nga, nauna si Alex, nagka-Schengen visa siya bago ako. So, meron na siya, ako wala pa. Kasi nga, yung sinasabi ko kanina, we waited for her UK visa first. So, yun nga, nag-complete ng requirements and then yung validity processing. Wait lang, processing is 15 days. din, working days. 15 working days at na-delay pa yung UK mo visa. So, ang tagal talaga ng UK visa niya dumating. Pero, hindi ako. Matagal siya. Ang pinakamabilis ay yung Schengen. Schengen visa. But yun nga yung sinasabi ko is UK visa first, tsaka pa lang siya nakapag-apply ng Schengen visa. Hindi pa ako nakakapag-apply nun. Kasi inaantay pa namin kung anong schedule yung makukuha niya and which Validity. country. Which is Switzerland yung nakuha mo. So, nung nakakuha siya ng slot for an appointment, dun pa lang kami. Dun pa lang ako kumuha ng sarili kong slot for biometrics for appointment dito sa London, sa TSL. So, medyo gahol kami sa oras. Parang ganun yung nangyari. Kasi nga, syempre isa-isa muna. Tapos yung DSWD, dun pa lang kumuha si Alex after niya makakuha ng UK visa. Buti nakakuha ka agad, no? Yeah. Buti nakakuha siya agad ng DSWD. Ano naman, mabilis lang naman. Mabilis lang, 1 day lang. Mm. Pero, parang kinabukasan nun, mag-a-apply ka na ng appearance mo na for Schengen. Schengen sa Switzerland, gano'n. Kasi nga, December 19, Oo. ako kumuha nung sa DSWD. Tas December 20. 20 yung Oo. appearance mo for Oo. biometrics sa Switzerland Embassy. For Switzerland Embassy, ganyan. Kaya ang ano nun, parang, Kaya dapat, kompleto na yung papel. oo, dapat maaga And pa maaga ka mag-schedule. Kasi parang, ina-advise naman ng mga consul, embassy, na pwedeng 6 months before you travel, mag-ayos ka na ng visa mo. Itong trip naman to, it's been a long time diba? Ang tagal na namin plans to. But, yun nga, ang dami kasi namin talagang plans. Kaya medyo, matagal din kami nakapagsimula. Marami kaming kino-consider. Tapos, hindi namin na-anticipate na, oo nga pala, ang tagal nga pa ng processing, ng working processing days ng UK. And dalawa kasi yung gagawin. UK and Schengen visa. So, oh my God. Nagkasakit talaga ako doon. Pagka-complete ng requirements, parang Christmas season. Pero uso talaga yung flu dito noon nung Christmas season. So, may sakit ako. Parang nakikipag-usap ako doon sa travel agent. Nasa ilalim ako ng kumot. Pwede po Tas bang ang lamig bukas pa. na lang? Pwede po bang bukas na lang? Hindi ko talaga kaya. Ganyan. Tapos syempre iba yung time difference namin ni Alex. So ang hirap. Puyat ako lagi. To be able to talk to them. Ganyan. Tapos yung sa mga yung sa BPI, yung bank cert, bank statement, ang hirap din nun. Bank certificate, bank statement. Kasi yung una naka-address sa UK Embassy. Tapos kukuha ka na naman, naka-address na siya sa Switzerland Embassy. Yun, magkaiba yung ipapasa mong bank Palagi certificate. na pilabuti na lang si mama. Bago ko, sasabihin ko, pauwi na ako, pipila na siya, kukuha na siya number. Oo. Para onti na lang yung Oo, time kasi na galing pa siyang school. Kasi yung bank niya, nakapangalan talaga sa kanya. Kay Alexis. Kaya okay din yun. Although sponsor ko siya, Nanginginig ako. nagpapasa pa din kami ng mga for supporting documents. Parang kailangan pa rin yata talaga yun na meron kang bank from the Philippines. Parang proof of ties sa Philippines na babalik ka gano'n. So ano pa ba? Na-delay yung UK visa. So mas maganda, mas maaga ka mag-apply if you're planning to apply for UK visa kasi ang tagal nila. I don't know kung that time lang kasi nga December, ganyan.
But Schengen visa, super bilis. Pero yung, yung sa UK, di siya masyado strict. Yung sa Schengen visa lang talaga. Hindi, Like, what do you mean in district? Ang dami nilang tanong. Sa UK? Kino-confirm lagi nila kung alam mo ba yung kung ano yung nasa paper. Kasi nga minor ka eh. Super, super, super strict nila dito for minors. Lalo na siya traveling alone, tas minor. So, nakatulong din talaga sa, feeling ko sa approval natin. Yung 2014 pa lang, every February, for our birth month, umaalis kami, nag-Hong Kong kami. Yung first namin is Hong Kong. Second year is, so 7 years old siya nun. Parang naging routine na namin na instead na maghanda, Tama. mag-travel na lang kami dalawa. Usually kami dalawa. But the second year, kasama namin buong fam Singapore. sa Except kay Singapore. Kuya. Except kay Aljon. Tapos, third year, Japan? At Singapore, Malaysia. Singapore, Malaysia, then Japan, third year. Tama ba? Japan? Hindi ko alam ano na. 7, 8, 9, Japan. 9 years old ka nun, Japan. February din. Kasi parang celebration na namin pareho yun. Yeah, kasi Feb. Feb 14 siya, ako Feb 22. Tapos, nung 9 years old siya, no. 10 na ako sa China. Parang, Alam ko, China na huli. 7 years old, Hong Kong. Oo, 8, China huli. 8 ka, Singapore. Kasi 9, Japan, after 10. Japan, Tama. nag-Boracay tayo, di ba? 9 ka, Japan. 10, China. Shanghai, China. Kasi yung parang naging goal namin doon is to complete the Disney Asia. Disneyland Asia. Parang gano'n. Lahat ng Disney park sa Asia. May Nakompleto ba? naman namin. Nanginginig ako eh. Lamigin. Nakomplete naman namin yun. So parang nung 10 years old siya, Nanginginig ako. out of nowhere, nag-iisip lang ako ng caption noon. Parang hindi ko naman sure na makakarating ako dito. Wala talaga akong plans na tumira dito sa Europe, sa UK, ganyan. Pero yun, parang yun yung kinaption ko. Sabi ko, 8 years pa naman pwede pa akong mag-ipon-ipon na ganyan. So, kinaption ko doon. Sabi ko, when you're 18, ganyan, I promise to take you to Disneyland Paris para iba naman since natapos na natin yung ano. So, pinasa namin yun sa mga embassy sa pag-apply ng visa. So, parang yun yung nag-add ng personal touch dun sa visa application namin. Na parang talagang meron kaming reason to travel here in Europe. Kasi nga, yun, nasabi namin na are you okay? Nanginginig na ako, lamig. Na Paris yung pupuntahan namin. Na-promise ko yun, 18th birthday, February. So, nag-match lahat. So, But, legit naman yun. yung ng visa ko, Shenzhen. Ayun nga, sabi ko, nagbabasa ba sila ng, ano tawag doon, cover letter? Parang gano'n. Kasi ang kapal nun eh. Ganito kakapal yun, no? Oo, yung documents na binasa niya. Sabi ko, nagbabasa ba sila ng cover letter? Nakalagay doon na sa Paris siya 18. mag-18th birthday. Pero ang binigay na validity sa kanya is February 15. So sabi ko, oh my God, okay lang. Pero okay lang, at least na-approve. Yeah. Yun ang importante. Nandito ka pa rin naman nandito ka naman sa London. Yeah. So, London siya 18th birthday. Tapos kinabukasan, yung pinlano na namin is February 15, alis na talaga kami. During the day na na-approve, Valid yung valid first date na valid yung visa niya. Ganon din naman yung ginawa ko papunta dito sa UK na kaka-approve lang. I don't know kung that day din ako. Magwa 1 year ka na. Yeah. Parang kung kailan yung validity ng nag-start na validity yung UK visa ko, yun din yung flight date ko papuntang UK. Oo. Parang ganon. Yeah. So, Yung sa immigration. sa immigration naman, so ano nangyari sa'yo? Sa Philippines na immigration naman, hindi naman siya sobrang strict. Like, pinatanggal lang yung cup ko, pinatingin ako sa camera, tapos, Wala nang tanong-tanong. tinanong niya, may DSWD ka? Ay, sabi ko, ay, opo, meron po ako. Sabi niya, kinabahan ako, kala ko wala. Oo,
Sila pa yung concern. Oo. Tapos yun, sabay Kasi- tatak. Kasi alis. naman, kapag talagang meron kang visa, okay na yun sa kanila. Kasi Yeah. nga, parang Oo nga, nasala nababasa ka ko nga ganun. na, nasala ka na ng mismong UK Embassy. Mm. Sila na yung nag-ano sa'yo. So, kung meron kang visa sa passport mo, Basta daw sabi, ang nabasa importante ko. lang talaga is DSWD kasi nga minor siya. Traveling alone. Nanginginig buong katawan ko. At saka specific yung DSWD travel clearance mo na minor traveling alone. Mm-mm. Kasi merong minor accompanied by a guardian or a parent. Mm-mm. Kinabahan nga ako nun kasi, di ba sa Terminal 1 ako? Mm. Like, kala ko masasama pa ako nila mama sa loob. Hindi na. Nanginginig ako. Kaya mo yan. Nanginginig. May gloves ka ba dyan? Oo, nanginginig pati yung ganto ko. Ayun nga, yung sa Terminal 1, edi ang ginawa namin, nagpark, sa parking kami nagpark kasi kala naman namin makakapasok ka. Tapos, pinapasok ako, sabi bawal daw yung mag-isa lang daw kahit minor ka. Oo. Kasi So- yata dapat mag-a-avail ng airport Di ba assistance nanginginig yan? for minor. It's okay, I think. Nanginginig ako, totoo. Do you want Ay, arrest? no. Hindi kasi malamig. Ano, tapos nung pumasok na ako, sabi, sa taas naman daw magkikita kami. So, pinaghagdanan sila mama. Tapos sila ate. Si ma'am, ay, ang nangyari kasi nun, yung sa papasok, yung pataas. Dapat ako lang mag-isa. Tapos sinabi ni ate na minor ako ganun. So, pinasama si mama. Pero yun sa loob na mismo ng airport, hindi na pinapasok si mama. Sabi, umakit na lang daw si mama sa hagdanan, tapos ako mag-elevator ako. Tapos sabi, magkikita naman kami doon. So, nagkita nga kami. Tapos, nung pagtaas ko ng elevator, nakita ko si mama. Hinanap ko ni mama sa guard. Kala ni mama wala na ako. Kala ni mama pumasok na ako. Tapos, yun nung nagkita kami. Tapos, di papasok na dapat kami eh. Bawal pa rin pala. So, hindi siya ang ending, hindi siya nasamahan ni mama. Oo. Pero kasi, ang sinasabi doon, sumusunod lang kami doon sa sinabi sa airline na kailangan if minor, accompanied siya ng parent during check-in. Parang may nakalagay kasing ganun eh. Dapat, during check-in, your parents should be with you, ganyan. Pero feeling ko, yung ganun is for yung mga 5 years old pa baba. I'm still 6. So, mga 5 years old pa baba na parang kailangan pa ng parents, parang ganon. Pero siya naman kasi 17 years old na Yeah. siya. Hindi na. Sabi nga Kaya sa akin siguro dito, not hindi- so minor eh. Oo. Kasi 16 pala ang minor dito. Kapag nag-ano kami dito, yung mga sinasabi ko na she's a minor, ganyan. What age? Ganyan. Sabi ko, 17. Not so minor. Hindi na yung minor sa kanya. Parang not so minor. Pero not so ang minor kasi sa kanila is 16 below. Oo. Parang ganun. So, immigration. Hindi, yun sa check-in muna. Pagpasok ko, edi, syempre hanapin ko muna agad yung airline ko, di ba? Tapos, sabi ko, hala, ito yung ano bang haba, pa ganun no. Sobrang haba. Yung check-in mo. Oo. Check-in Tapos, edi, nag-iisip ako. Sabi ko, paano, saan kaya yung dulo ng pila? Tapos, biglang may lumapit sa akin lalaki. Tapos yun, tinanong niya ako, gano'n. Tapos sabi ko, minor ako. Sabi ko, mag-isa ako, gano'n. Tapos binigyan niya akong papel. Sabi niya, dito ka na pumila. Tapos pinauna na niya ako. Tapos yun, next na agad ako. Check-in, okay na. Mm-mm. Nakapag-check-in ka ng bagahe Bag, mo. mm-mm. Ganyan. Wala nang tinanong sa'yo or anything like that. Tapos, humingi ikaw ng boarding pass dahil nga, di ba, hindi natin maano So, online. dalawa na yung binigay sa'yo. Yung Manila to Riyadh to London binigay na sa akin. Tapos, pinagbayad muna ako nung tax Travel. something. Oo, Travel tax, ganun. Ayan, nagbayad ako. Tapos after Terminal that, fee. bumalik uli ako sa kanya. Kinuha ko yung boarding pass. Tapos okay na. Mm. Security na. Tapos pagtapos napunta ako kala ate kasi pinupunta ako ni ate doon. Binigyan niya ako ng pera. That's goodbye. $20. Yeah, and goodbye. Tapos Ayun. umiyak si mama. Oo, kasi wala siyang wala pala siyang card Oo. na madadala. Bank book kasi yung ko sa BPI. Bank book yung BPI niya. So, ang worry namin is wala siyang panggastos. Yeah, in case na magutom. In case na magutom dun sa Riyadh. Kasi ang layover niya is 5 hours. Tapos, tinry kong mag-request ng card sa Maya para luludan ko na lang. Kasi di ba visa naman yun.
wala na, not enough time. Yeah. So, next na, after ng mama, dumiretso na akong immigration. Then, ayun nga, yung di naman sila sobrang strict. Tapos, nag-antay na lang ako ng boarding. After that, sakay na. And nauna uli Kamusta ako. yung flight? Nauna uli ako sa pila. Nauna sa pila kasi Sabi ko, buti, minor ako. Minor siya, yun. Priority siya. Tapos yun, How was the flight? yung flight naman, it's okay. Since Filipino rin naman mga kasama ko, parang at ease ka pa rin. Ilang oras ka? 10. Yeah, almost 10. Manila to Riyadh. Tapos nung nag-layover na kami, sabi ko, Sarap ng food mo sarap. Siguro pag naka-fly na, after lang minutes yung first meal mo. Tapos bago, 1 hour before mag-landing, ibibigay yung second meal. Sarap. Nanginginig ako. Tapos nanood ka ng movie. Oo. Ano pinanood mo? Wild Robots. Kaya pala yun yung reference mo sa mga ducks. Duck, oo. Na iba ang kulay. Oh. Tapos, Tapos, okay lang meron yung pa akong- flight, hindi naman scary. Hindi. Hindi ka nainip. Hindi. Sakto lang. Dahil natulog ka? ako. Nakatulog din siya. And mabait yung katabi ko. Tapos, Layover. nung layover na, nakakatakot. Kasi, nagigilig ako. Ang lamig kasi. Nakakatakot yung layover kasi, syempre, hindi ako familiar. Sabi ko, paano ba to? Tapos, sumunod na lang ako. Tapos, sinusundan ko yung mga sign, yung connecting flights, ganun. Tapos, ayun, security. After security, nagtanong ako kung saan yung gate ko. Kasi walang gate na nakalagay, di ba? Oo. Oo, walang gate na nakalagay. I-announce pa parang few minutes, few hours before your flight. Tapos, ayun nga, sinabi sa akin, your gate is 101. Pero kinonfirm ko pa rin siya sa monitor, which is tama naman. So, ang next goal ko na, after ko makataas, is internet. So, makokontak ko si kuya. Tapos, ang laki ng problema ko dun. Pero buti meron akong mga kasama mga problema. Kung ako lang mag-isa, iyak na lang ako. Wait lang. Habang nasa layover siya, hindi ako natutulog noon. Kasi nga, parang inaantay ko yung flight niya. So, as in, wala talaga akong tulog. Tapos, nag-worry pa ako. Chine-check ko sa phone ko. Tinatrack ko yung flight niya. May bit-bit siya. Tinatrack ko yung, Ang dami. tinatrack ko yung flight niya. Tinatrack ko yung flight niya kung nakalapag na siya. Tapos nakita ko nakalapag na. Tapos sabi ko, bakit hindi po nagme-message si Alex? Kasi nakalagay dun sa plane niya, departed, ganyan, landed. So yun, nag-struggle pala siya sa internet. Ang struggle ko, di ba, naghahanap na ako. Kasi, pag connect ka, di ba, pipindutin mo yun, tapos connect ka, tapos biglang may lalabas dun, di ba, may mag-pop up, parang maglalagin ka, ganun. Pero yung iba yung kanila, maglalagin ka with, number nila, Dapat meron kang doon, SIM card. Oo, dapat may SIM card ka nila para makapag-login ka sa internet nila. Wala ako nun. So, naghanap kami ng other way. Nung nakalapit na ako dun sa monitor ng internet para makatulong, hindi naman siya nakatulong. Buti merong Filipino dun na tinutulungan niya ako. Parang ganun nga. Nagtutulungan kami, oo. Tapos, sabi niya sa akin, mahirap daw paganahin. Ang ingay ng The Beatles. Oh. The Beatles. Wait lang, guys. Wait lang. Tapos, ayun nga. Sabi niya sa akin, parang di raw makatulong yung ibang worker doon kasi nga nahirapan sila sa English, ganun. Tapos, meron ako mga ibang nakausap na sabi niya, taga-Pakistan daw siya, ganun. Tapos, yung isa British, papunta daw siyang India, ganun. Tapos, so, pasuko na ako nun. Lumayo na ako. Tapos, umupo na lang ako sa gate ko. Parang sabi mo, bibili ka na dapat. Oo, bibili na dapat ako ng SIM card. Sabi ko, buti na lang, bibigyan ako ni atin $20. Ganun. Tapos, sabi ko, papambili ko na to, magtatanong-tanong na lang ako. Tapos, sabi ko, last na. Ayun na yung last straw ko. Di lumapit na ako. Pinigure out ko mag-isa. Tapos may lumapit na isa na may problema din siya. Tapos, merong isang worker doon na hindi siya doon nagwo-work talaga. Like, hindi siya sa airport. Hindi siya sa Kasama airport. siya sa flights. Oo. Tapos, British siya, alam ko eh. Tapos,
lumapit siya, tapos gano'n, nagpatulong kami nung isa kong kasama. Tapos, ayun, sabi niya, kailangan daw ng number, gano'n. Sabi ko, wala akong number. Tapos sabi niya, papahiramin daw niya ako ng number niya. So, tinry namin sa cellphone ko. Ginamit namin number niya. Nag-send. Boom! May internet na ako. Tapos, yung isa kong kasama nga, hindi niya natulungan kasi Baka feeling ko talaga sa'yo lang one time. hindi. Kailangan lang ng code. Ano kasi, di ba nga yung sinabi ko yung pag pinindot mo may magpa-pop up. Yung kanya wala. Hindi lumalabas. Siguro naka-pop up blocker yung phone niya. Baka ganun. Tapos, hindi matatype yung number niya. Ganun, di siya makapag-log in. natulungan. Oo. Tapos, bumalik na naman yung friend ko nga na, friend? Friend ko na sila. Diba? You get to have a friend when you're Lumapit siya, yung taga-Pakistan. Lumapit siya, sabi ko, meron na akong internet, natulungan ako niya. Ganun. Tapos sabi niya, really? Ganun. Tapos tuwan-tuwa siya kasi ang tagal na daw niyang namang problema doon kasi parang di daw siya pinapansin ng ibang worker, ayaw daw ibigay ng ibang worker na ano. Kasi yun yung sabi sa kanya sa customer service na manghingi ka ng number sa ibang worker. Which is, di siya pinapansin ng ibang worker. So, tuwan-tuwa siya nung natulungan siya nung isang guy na tumulong sa akin. Tapos yun, tuwan-tuwa siya. Niyakap niya, ganun. Tapos, edi okay na, nasettle na ako, nakaupo na ako. Tapos nakita ko na naman siya, may nahabol siyang worker, nagpapatulong siya, hindi ko alam kung bakit. Tapos yun. May another issue siya. Oo. Kakal ko na si kuya, nagantay ako 5 hours, sobrang antok. Di ako makatulog kasi may mga gamit ako. Alam, taba. Kaya, taba nung pigeon, baka mamaya sabihin. Ang taba ng pigeon. Proof. Baka mamaya sabihin. Taba niya. Taba. Hirap siya. Well-fed ang mga dito dahil sa tourist eh. Ayun, yun yung nangyari sa kanya. Habang ako, nasa na kaya si Alex? Okay lang ba siya? Napasok ko nga sa isip ko na hindi na ako mag-i-internet. Antayin ko na lang yung 5 oras, ganun. No, 5 oras. Sa London, kasi another 7 hours yung flight mo. Hindi, yung 5 oras na layover pala. Sabi ko, antay ko na lang yun. Tapos after that, flight na. And thankfully, meron siyang internet sa Plane. onboard internet. Oo, Wi-Fi. pero saglit lang siya, sobrang saglit kasi ayun yung free. Yung free na yon is, di ko alam kung ilang minutes, pero 25 minutes siguro. Tapos pang texting lang siya. Message lang. Pang message lang. So na-message ko si kuya, kasi nga bigla akong nawalan. Oo, hindi siya nakapag-goodbye sa akin. Kakol ko siya Sabi ko sa kanya, tawagan niya ako bago siya mag-boarding. Kapag boarding na. Kasi syempre, para alam ko na Hindi, boarding nakapasok na nun. siya ng Hindi. Kakol ko, di ba kakol kita? Tapos boarding na nun. Tapos nung tinawag na yung kami, sabi ko, kuya, wait lang. Tapos pinatay ko yung phone. Tapos pumasok na ako. Nung nakaupo na ako sa plane, chinek ko. Hindi pala ako nakaupo sa plane. Papasok pa lang ako sa plane. Chinek ko kung may net ako. Sabi ko, nawalan na. So sabi ko, paano si kuya? Di ko na mamemessage. Sabi ko, hayaan mo na nga. Tapos, nung nakalipad na. Nag-worry kaya ako nun. Oo. Nung nakalipad na, bigla ko nakita yung Saudi something. So, tinry ko kumunik. Kasi pag nasa nasa lapag pa lang kayo. Wala. Oo, wala. Doon pa lang nila i-on yun. Oo. Kapag Depart. seatbelt off na. Oo, parang ganun. Pag nakaganon na siya. Di ayun, nakakonek ako. Sabi ko, kay kuya, nakalipad na yung plane. Ganun. Pero ang tagal nun, bago ka nakapag-message. Oo. Sabi ko, oh my God, umalis na yung Alam ko, nakakain na ako nun eh. Umalis na yung tinamo na na pala. I mean, sabi ko, worried ako kasi tinatrack ko ulit yung flight niya. Sabi ko, umalis na, oh my God. Nakasampa ba siya? Yun yung worry ko. Kaya, very Pupunta ako sa New important. York. Very important na mag-message talaga. Yeah. Luckily, meron talaga siya on board na wifi. Pero yun, Paano let kung wala your akong ganun? relatives know kung paakyat ka na para hindi nakaka-worry kasi. Iba yung worry, hindi talaga ako nakatulog noon. During that day, yung maaga morning, meron akong appointment. So, Yeah. ano nang kamusta naman yung flight mo sa Yung sa Riyadh to London? Riyadh to London.
okay siya. Kasi ako, wala, bakante to yung gitna. Tapos yung next, lalaki siya. Tahimik naman siya. Tapos, ginawa namin dalawa, nakaangat yung tapos nandun yung gamit namin. Tapos, nakaganon na lang ako. Nakatulog ka din? Oo, nakatulog ako. Ang tagal ng tulog ko, sobra. Pero, putol-putol siya. Tapos, habang natutulog ako, nanonood akong Frozen. Naka-earphone ako, tapos pine-play ko yung Frozen, tapos natutulog ako. Tapos, second meal, ayun. Tapos, pagdating ko ng, London, ay di lumabas na ng plane. Tapos, sabi ko, saan ako dadaan? Kasi may pa-V. Sabi ko, No saan ako immigration. dadaan? Oo. Wala pa. Hindi pa immigration yun, hindi pa immigration. Sabi ko, saan ako dadaan? Kasi dito mayroong mga bansa. Tapos nakalist lang siya dun. Tapos other passport. So ginawa ko, yung mga kasama ko sa flight, dun ako sumunod. Ganun talaga dapat. Tas sabi Susunod ko, ka lang sa mga kasama. Sabi ko, other passport naman ako, wala naman yung bansa ko dun sa ganun. Tapos, next na, cute. Baby. Ayun na nga. Tapos, sabi ko, hala shit, ito na immigration. Kala ko, parang sobrang dali lang kagaya ng Philippines. So, chill lang ako, ganun. Tapos, grabe. Sobrang nakakatakot yung immigration nila. Pero, buti na lang, meron akong mga papers. Meron kami na ready ni kuya ng mga papers. So, nabigay ko sa kanila. Sabi sa akin nung una. Pagka, ko sa kanya, sabi niya, why are you here? What are ganun? Ano daw gagawin ko dito? How long am I staying? Ganun. Tapos, next is yung sa yung sa school ko, sabi niya, school is out, ganun. Sabi ko, no, I'm taking online classes, ganun. Tapos, Wait, yun yung isa sa mga sinuggest ng travel agency namin na humingi ng mga letter sa school, proof na magte-take si Alexis ng online class kasi medyo mahaba-haba, more than a month siyang mawawala sa school kasi more than a month siya dito sa UK, Europe, parang ganon. So parang minake sure ng travel agency namin na we get consent letter or proof from her school na magpa-participate siya sa mga activities and online classes kahit wala siya, kahit absent siya sa school habang nandito siya sa UK. yeah. Tapos, after nun, tinanong niya kung may kasama raw ba ako. Sabi ko, yung kuya ko, nag-aantay dun sa labas sa akin. Sabi niya, do you have your brother's number? Sabi ko, I don't. So, tinawagan ko si kuya. Sabi niya, wag daw mag-phone. Ayaw daw niya. So, tinanong ko na lang kay kuya. Message ko, sabi ko, number mo daw, ganun. Tapos, pinakita ko sa kanya yung number ni kuya. Tapos, tinawagan si kuya. Ayun. Sabi ko, may tumatawag, buti sinagot ko. May tumatawag na unknown number. Tapos, pero kinutuban na ako na baka about your immigration kasi inaantay ko siya sa arrival kasi hindi pa siya lumalabas. Siya medyo intimidating yung voice niya. Sobra. Tapos yung tingin niya sa akin, parang ni-intimidate ka talaga niya. Oo, para tignan kung kakabahan ka, mag-show kung naglalay Kinabahan ako ka. sa English. Sa English ako naman. Pero yun, I understand kasi minor siya Kasi dito sa UK, super strict ng government about minors. Talagang super nila doon. Super strict, lalo na siya, minor traveling alone sa UK. So, parang kung may mangyari man, kung may mga masasamang intention man, ganyan, sila din yung lagot ko. So, nasa tamang position sila to intimidate the travelers na papasok sa bansa nila. So, tinanong ako kung anong work ko, kung saan ako nakatira, kung nasan ako, kung magmi-miss ba si Alex ng school. So, lahat naman ng sagot is nasa documents na pinadala ko kay Alex. So, sabi ko sa kanya, i-print niya lahat ng mga documents na ginamit natin sa pag-a-apply. So, nandun naman lahat na dala niya. Tinignan ba yung letter ng school? After nung call nyo, hinanap niya sa akin yung yung excuse letter ko. Tapos binigay ko sa kanya. Tapos yun. After that, nung binasa na niya, binigay na niya sa akin lahat ng kinuha niya sa akin. Tapos yun, sabi niya, go.
Yay! Go away. Tapos sabi ko, tawag naman ako kay kuya. Kuya, wait lang, mag-aayos lang ako. Kinabahan ako noon. Sobrang kabado ako kasi sabi ko, hindi ko alam, na-intimidate ako sa kanya kasi English eh. Well, tama lang yung ginawa niya. Kaya nga, tama lang yan. Oo, kasi Tapos- kawawa din yung mga minor na mga parang ano sila, victim ng human trafficking, mga ganon. Yeah. Tapos, ayun, bumaba na ako. Tapos kinuha ko na yung baggage ko na naka-check-in. Hirap na hirap pa ako kasi nakalimutan ako kumuha ng trolley. Sabi ko, Tarika, hirap na hirap pa ako pagulungin kasi dami kong bit-bit. Tapos yun, naghanap na akong exit. Inanap ko yung exit. Tapos yun, nakita ko na siya. Yay! And welcome to UK! So, yun lang. Ayun yun ang story time ni Alexis. Hooray! Buti na lang may energy siya magkwento. Yeah, kasi kumain kami. Pinakain ko muna siya. Eh, nag-bird feeding kami. Kung nauna to, di ako magsasalita. Part. Hooray! Nakatulala lang ako. Pinapanood ko yung mga ibon, nilaya ko si Kuya magsalita. Magkakalat tayo, Alex. Watch out, guys. We will take you guys Dito. with us sa adventure namin Kasi dito day sa one, UK. diba? Nakaano agad ako, gala agad. After land, pagka-land ko, nagpahinga lang kami saglit ni Kuya, then, Ganon din ako. ano ba yung nung dumaan pinuntahan ako. natin? Nag-ano agad tayo, Tower Bridge. Ayun, yung London Bridge, Tower Bridge. Yeah. So, And many more to come. Day yay! 2. Day 2 is next. Tapos, mamaya, punta naman kami sa Oxford, Leicester Square. Mag-chill lang ulit din kami doon. Medyo sensitive siya sa word na Leicester Square, but At Oxford. at Oxford. Pero, that's for another story time with Alex. Pag may energy ako. Kapag may energy siya, and if, ano siya, welcome sa kanya, okay sa kanya na story time yun. Well, yun lang. So, yun lang. Okay na yun.